What's up, Entong Squad? And welcome back to Entong's World Channel. Yun, ito-feature natin yung ating pinagawang DIY forage chopper. I-shoutout sa iyo, Sir Leo Mark Kaliwat ng Mabini, Meron Tarlac. So maganda rin yung kanyang idea sa paggawa ng ganyang klase ng makina kasi unang-una, malaki ang tulong sa ating mga farmers or yung mga nag-aalaga ng kambing. Pangalawa, nalilesen natin yung trabaho sa pag-manual chop. And pangatlo, syempre, mas hindi sayang yung ating mga tanim na forage like yung Napier grass. Yan, kanina nagpakain na po tayo ng ating corn silage sa ating mga alagang kambing. Yan, corn silage yung kinain nila, breakfast nila. Hanggang ngayon ikinakain pa rin nila. Punta tayo dun sa likod ng bahay, tapos ipapakita ko yung mga naputulan natin na napier grass kahapon. Since maulan ng hapon or may paambon-ambon pa ng konti, nag-cut na tayo para nakaprepare na ngayong araw. Aliwalas ang ating weather ngayong araw. So dumaan lang talaga yung si Bagyong Karding na medyo nakapinsala ng konti. Pero ganyan talaga, wala tayong magagawa kasi panahon yan. Hindi natin maiwasan. Kasi Bimbi, what's up Bimbi? Bimbi! Shh. Ang pinakamakulit na aso namin na nangahabol ng manok, kaya nakatali. Bimbi! Ayan, punta tayo sa likod ng bahay. Meron pa din yung kay Mito dyan kasi hindi pa tayo nakakahanap ng magkakat nito or puputol. So kailangan dito chainsaw. Hindi to matatanggal agad-agad kung iba manual. And then nagtanim na rin po pala tayo ng ating punla. Ayan, mga punla natin na indigo pera, mulberry, tapos meron din doon yung sitarya. Tsaka nagpunla na rin tayo ng seedling ng ano, or nagpunla na tayo ng ipil-ipil. It's sunny day in the morning. Ayan po, after ng bumagyo, kinat na natin yung ibang napier grass dito. So natanggal na lahat yung just may bandang 1-2 linya. Ayan, hindi natin natanggal. Tanggalin natin yung mamaya. Ayan, tanggal na tayo. Dahil nga binagyo, so natumba sila. Pag natumbang ganun, parang ito, example nito, kung medyo matured na yung puno niya, ang mangyayari, tutubo yung merong nodes. So papangit na naman yung tubo, kaya iniwasan natin yun. Hindi dito sa part na to, ayan, di natin tinanggal kasi mga ilan-ilan lang naman tumba. Ayan, may mga tumba rin, pero malit pa. So tatanggal natin yung mamaya. Ayan, nagkat na tayo. Sasagad din natin to para maganda yung tubo. Hindi, dito po, sa part na ito, tinanggal na rin natin yung mga sitarya na ayan, dumikit na sa lupa, medyo malikabok, kaya kailangan na rin i-harvest. Ayan, diba? Nagsitumbahan sila dahil kay Bagyong Karding, pero okay pa naman pakain yan, ipagpag na lang natin ng konti. And then dito po sa part na ito, nagtanim tayo ng alpha-alpha. So nagtry tayo. Before kasi nagtanim tayo dun sa paso, which is tumubo naman. Ang problema nga lang, naiwan natin sa labas. So, nasundan ng mga alagang makukulit or yung mga manok, tinukatukan nila hanggang namatay. So, kinalaykay nila. So, na po yung ating super napier grass. Nasa 1 month na ata to after nating itanim. So, ayan na yung kanilang tubo na medyo binagyo nung last day. Kaya medyo tumba sila kung mapapansin ninyo. Ayan, may mga mangilan-ngilan na nakatumba. Pero, ox naman yung tubo niya. Ayan o, maganda yung kanyang tubo. Lumalapad na rin yung dahon. And then sa part po na ito, problema natin dito is yung mangga. Hindi natin maikat kasi nga na-sprayan din ng pampabulaklak and pampabunga. Ayan o, may mga bunga na. So sayang naman yung spray kung tatanggalin natin. Siguro hintayin na lang natin na magbunga, tapos pag na-harvest na, doon natin ipapaputol to. At least 3 man lang sa gilid, para hindi nasisilungan yung mga napier. Kasi tignan nyo, pag hindi naarawan, medyo malilit yung tubo, hindi siya ganong lumalago. Yan, picture ko pa kayo dito sa ating taniman ng napier. Hindi dito sa left side ko, ayan, binagyo din po yung mga sitaw nila. Tapos ayan, katatanim lang din yan.
Pero at least nakaraos din at nalusutan yung bagyo. Meron nga lang na sira dito sa part na to, yung tanim nating bolo. So sayang, ang tagal nating hinantay na tumubo. Binagyo lang. Ayan, marami-rami rin to. Pero sana naman mabuhay din. Pero feeling ko naman may mabubuhay pa rin doon kasi nga natira pa naman yung kanyang ugat. So yun guys, tamang tambay lang muna tayo dito sa likod ng bahay kasi masarap ang hangin dito, sariwa, tapos presko. So ibang iba talaga yung nakatambay ko sa ilalim ng mangga. Ayan. So ayan guys, i-demonstrate na natin kung paano yung gamitin yung chopper natin. So last time, i-feature na rin natin yung DIY chopper dun kay Sir Mark. Pero ito kasi, ipapakita lang natin kung paano yung proseso ng paggamit nun kasi yung atin is DIY, medyo may problema na sa makina. So old na machine na yun na ginamit lang natin, pinakonvert natin kay Sir Leo. And then ang problema dun sa makina natin, part na tinanggal dun, which is yun yung nagtitrigger kung paano sumindi yung makina. So may ginawa si Sir Leo dun para mag-start ng maayos yung makina. So papakita natin yan. And then kung paano yung proper na pagsindi nun. So tara. So ito po yung ating machine na nanggaling kay Sir Leo Mark. Dito sa harapan niya, mayroong pinto. Yan, which is dito mo pwede siyang buksan. Ang ginamit niya dito is gumamit na lang din siya ng tornilyo para mas safe. Kasi nga, yung makina natin is ibang brand. So old brand siya, ito. Old brand. And then yung sa sentro niya, yung pagkakabitan ng thread is hindi kumakasya sa ibang thread o yung lock. So ang problema doon, posibleng lumipad. Kaya dito lang nakita na may konting corrections tayong gagawin dito. So ang sabi ni Sir Leo Mark, instead na nasa sentro yung pasukan ng mga napier or yung butas niya, itatransfer niya dito sa may right side. So para pag hinulog yung napier, magiging tama yung pagkakachap. Tapos papalitan niya rin yung blade ng ating makina kasi nga medyo malapad daw yung blade, kailangan manipis. Pero nung tinry kasi namin to, okay naman, medyo mahaba nga lang ng konti yung cut size nung napier natin. So kailangan natin maglatag ng lona or tolda para dun sa mga matachap nitong ating DIY chopper. So para malinis. So yung ating machine, madaling-madali lang naman po siyang gamitin. So meron siyang switch sa likod. Ayan, meron siyang switch dito. On. Tapos dito mo ipapasok yung napier. So parang din siyang process nung mga nabibiling chopper sa online. Parang ganun yung mga medyo pricey. So ito is pang backyard, which is nakakatulong dun sa mga kagaya natin na nag-i-start pa lang ng farming. So ito, ayan. Tinry na natin to yesterday. So ngayon papakita lang natin kung paano siya gamitin. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na-chop na nating mga napier. So kailangan dito, which is yan, mapapansin nyo ba't bumabara siya, kailangan talaga dalawa kayong nagcha-chop ng napier pag gusto nyo maramihan. Kasi nga ayan, tulad yan, medyo bumabara yung mga napier dito sa butas. So kailangan may tagahakot din dito sa ilalim. And then mapapansin niyo yung ibang cut size nya is medyo mahaba, yung iba is pino. Kasi nga may mga some changes pa dito babaguhin si Sir Leo, which is yung blade nga, and then yung butas na pagsusutan nung napier. So kailangan nandito sa may isang side para mas maganda yung pagkakachap, parang dun sa machine nya nung pinicture natin before. So ayan, pwede na kayong gumawa ng inyong silage pag may ganito kayo.
So bibili na lang kayo ng drum or yung silage bag, tapos ayan, pwede na kayo mag silage. So kailangan kasi sa mga ganun, yung moisture content ng mga gagawin yung silage is tamang tama. Ayan, parang ganyan, pag pinigan ninyo walang tumutulo. So hindi siya tuyo, hindi siya tuyong tuyo, hindi rin siya basang basa. Yung mga mahaba nga lang, pero okay na yan, at least mas mabilis yung proseso ng ating pagchat-chat ng napier, at the same time wala ding sayang dun sa ipapakain natin. Ayan, ito na yung papakain natin sa mga kambing natin, which is malaking tulong, and then the same time nasasave natin yung time natin sa pagmamanual chopping parang dati. So ayan, lalagay lang natin dyan, kainin na nila. May mga mahabang parts lang, pero masusolusyonan niya ni Sir Leo once na inayos niya na yung machine, kasi yung una hindi niya matry dahil yung isang part is nasa atin, and then nasa Manila tayo, tapos di pa niya alam yung location natin before. Kaya ayan, ayusin niya pa yung machine, may mga changes pa dun, pero makita nyo okay naman na yung pagkakagawa, diba? Ayan, at least walang sayang dun sa ating pakain. And then itong mga pinong to, pwede mo rin ito ipakain sa mga alagang hayop, like yung mga manok, yung mga Peking ducks natin. Yan, pwede rin ihalo sa darak ito. So gustong gusto rin ng Peking duck natin ito, na-try na rin natin before. Yan naman sa ating F3. Tsaka kagandahan nito, mas marami silang napakain. Siyempre mas pino yung napier grass. Tsaka ang kagandahan na gawing silage sa mga ganito is yung hindi pa masyadong matigas ang kanilang stalks. Ayan. So, diba? Napakabilis. Kahit mga almost 1 minute lang, kung pwede na, kung dalawa lang naman yung papakainin nyo ng napier. Yung mga iba nating alagang kambing na nakapastol, sinasanay na rin natin sa napier grass, kasi just in case na marami tayong napier, nagaya nung sa araw naman na tag-ulan, ganun, maganda siyang gamitin. So ayun, maganda rin siyang gawing silage, malaking tulong sa ating mga alagang kambing. Ayan, diba? Walang nasasayang. So guys, kung gusto nyo ng ganitong klase ng forage chopper, kontakin nyo lang po si Sir Leo Mark Maliwat. Yan natin yung cellphone number niya doon sa description box, doon sa link sa baba. So para ma-PM nyo siya, and then makapag-inquire kayo kung magkano yung sisingilin sa inyo. Sa akin kasi, sa case ko, sariling makina ko, kaya medyo nakatipid tayo. Tapos ibang materials na ginamit sa akin din, mangilan-ngilan lang din yung pinalitan, like yung sa bearing, kasi matagal lang naka-stack yung ating makina. Tapos syempre yung mga liso na gagamitin, kailangan niya pang bumili. And then ano pa nga ba yung pinalit ni sir? Yung parang pinaka-goma dun sa baba. And then nagdagdag na rin siya ng angle bar, kasi nagkulang po tayo sa naihatid na material. So hoping na nagustuhan niyo po ang ating video for today, sa ating mga subscribers at masugid na taga-subaybay dito sa Enton's World. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then sa mga bago po dito sa ating channel, please huwag niyo kakalimutan hit like, share, and subscribe. Leave din po kayo ng comment kung meron kayong any suggestion sa ating machine chopper para mas mapa-improve natin. So yun lang po muna ating video for today. Thank you very much po, and ingat kayo lagi. God bless po sa inyong lahat.